13:42 ng hapon dito. December 23, 2024. So, ano bang topic natin? Bali, malala dito sa bukid kanina. May tinext nga ako dun sa Facebook na meron na namang parang may gagawin na naman nata sila. So matindi yung mga diskarte nila dito. So mamaya na ulit at topic tayo. It's about Christmas nga raw. So nakapag-topic na ako nito dati. So ano bang Pasko para sa inyo? Kasi sinong hindi nagse-celebrate ng Pasko at sino ang gusto yung Pasko? Diba? Alam nyo, nung unang araw, ito yung topic natin is about sa Pasko. Tungkol sa Pasko. Hindi ko alam kung nakasulat ba sa Bible yung Pasko, hindi. Yung pagdiriwang, hindi na muna ako nagbasa. Sa akin na lang muna. So, kagabi, napasyat ako ng bunso. Ang dami kong sinabi dun sa voice recording. Para akong basag na ewan lakas ng trip ko kagabi. So, buti hindi napa-video. Kung napa-video, ewan ko lang kung ano yung babagsakan. Siguro baka mataranta silang lahat. So, tungkol sa Pasko, ang topic natin ngayon. So, before nung unang panahon, nung unang panahon na bata pa lang kami, tuwan-tuwa kami pagka malapit na ang Pasko. So, halos sa barangay, nagse-celebrate bago pa lang mag-Pasko. Talagang mga bago mga sapatos, madami ng pera. Tapos iba ang Pasko noon sa Pasko ngayon. Kumbaga ibang-iba ang Pasko noon sa Pasko ngayon. Malaki ang kaibahan noon sa ngayon. Ewan ko ba bakit ganun? Anong nangyari? So dito na pumasok yung impluwensya about sa mga religion. So, pumasok ng mga dating daan, pumasok ang mga iglesia ni Manalo, ewan ko sino pang hindi nagse-celebrate ng Pasko. Ano yata? Mga Adventista. Parang nakita ko doon sa Twitter. Adventist yata yung si Ellen White. Nakita ko sa Twitter na sila yung mga hindi nagse-celebrate ng Pasko. So sa akin naman, wala naman akong pakialam kung ano ba ang pagdiriwang sa tungkol sa Pasko. Ang sa akin is i-celebrate. Ano bang celebrate natin? Bakit tayo nagpapasko? So sabi nila mga pagano raw yung Pasko. Sa mga Katoliko, mga kasabay ng mga pare. May kasabay, yun, birthday daw ng pare yun. Yung Pasko na sabi ni Eli Soriano. So, maraming nabago nung Pasko noon sa Pasko ngayon. Kasi nga,
meron palang mga relihiyon na mga pinagbawal kung paano magpasko. Huwag kang magpapasko, kasi para kang nakipag-Diyos-Diyos. Pati tong nanay ko, nagugulat nga ako eh. Nagugulat ako, bakit masayang-masaya ka sa Pasko? Siyempre, para kaming tawag nito, parang tawag nito yung minsan ka lang makapag muni-muni sa Pasko. Kahit pa paano meron tayong nagagastos. So, minumuni-muni ko lang yung mga sinauna nung unang bagay na okay naman pala ang Pasko. Nandun yung pagbibigayan, pag kung paano mag-sharing. Kung baga sa Bible, nandun yung pag-sharing ng pagbibigayan. Andun yung pagpapakita ng paano mo mahalin yung kapwa mo o ano whatsoever. So bakit sa akin okay lang ang Pasko? Kasi kung yung iba nagsabi ng mga pagano daw ang Pasko. Paano kung December 1 o January 1 o April 25? Sa tingin mo kaya may kasabay din kaya si Kristo? Kung nung time na yun, kung may pinanganak doon nung araw na yun. Malamang, puta, sa dami ba naman ng tao na pinanganak? Siyempre may kasabay yun. Baka sabihin mo, pare, pastor. Baka sabihin na naman nila, birthday yan ng pastor birthday yan ng... Hindi ganun. So, ang Pasko kasi it's time to celebrate na. I-celebrate mo yung Diyos. Para sa akin para sa akin to. Para sa part ko. Ang Pasko kasi ito yung celebration ng buong mundo tungkol sa Diyos. Nakuha nyo? Kung paano isinilang yung Diyos. So, nakakatuwa yung Katoliko na ginawa nila ang Pasko na to para sa Diyos. So, nagtaka nga lang din ako sa Katoliko kasi iba yung Catholic noon, iba yung Katoliko ngayon. Parang merong something na hindi maganda na nangyayari. So nakakatuwa na nagkaroon sabi nga ng Diyos hindi kayo makakagalaw. Hindi kayo kahit anong gawin ninyo, hindi kayo makakaporma. Kasi nakatatak na ang Diyos buhat pa nung una dito sa mundo. So ang Pasko ay isang selebrasyon para sa Diyos. Para sa akin. Ito yung selebrasyon na kung paano mo alalahanin yung Diyos kahit paano. Kumbaga sa isang taon na hindi ka man nagsimba o na gano'n, maalala mo yung Diyos sa isang araw. Di ba? So sino ang naglayo sa iyo? Ito na, pumapasok na yung sino ang naglayo sa inyo sa Diyos? Kaya nga parang nakita ko dito yung pinakabuod ng kung bakit galit sila sa Pasko. Dahil ang Pasko ay tumutukoy kay Jesus. Pagsilang ng tagapagligtas. Ito yung pagse-celebrate natin ng pagsilang ng tagapagligtas. Ito yung araw ng sa buong mundo na itinakda natin ng tao na para i-celebrate ang tagapagligtas. So anong masama doon? Meron bang masama doon? Anong masama doon? Kumbaga ito yung inaral ni Jesus sa Hebrew na hindi kayo gumagawa ng katuwiran. Kumbaga yung unang panahon, kaya isinumpa ng Diyos ang tao dahil hindi sila gumawa ng katuwiran. Nakuha nyo? So ang katuwiran ko dito is paano mo
i-alalahanin, i-celebrate yung nag-iisang Diyos. Kaso yun ang hindi nila alam. So parang nakita ko dito kung paano inilayo ng demonyo, ng mga demonyong to, ang mga tao sa Diyos. Nakuha nyo? Paano inilayo ng loob ng mga demonyong to? Paano inilayo ng demonyong to ang mga tao dito sa Diyos? Nakuha nyo? Gumagawa ba kayo ng katuwiran o paano bang katuwiran? Kahit ba naman sabihin ng Diyos, yun walang anuman. So, pagdiriwang, may nabasa ako doon, pagdiriwang ng piyesta. Yun walang anuman, walang kabuluhan. Pero sa akin, sa bagay na to, may kabuluhan ng bagay na. Dahil ito ang pag-alaala tungkol sa isang Diyos na isinilang para maging tagapagligtas ng buong mundo. Nakuha niyo? So, ang laki ng kaibahan noon sa kaibahan ngayon. Na iba, sabi ko sa inyo, parang naging iba. Kasi nung unang araw kasi, kahit sino ka dyan, kahit pumasok ka dun sa hindi mo kilala, kahit, ewan ko, sa Maynila tayo, no? Saan ba banda yun? Namimigay sila ng candy. Tuwan-tuwa ako nun bata ako. Meron pang candy yung parang J na gano'n. Pa-J na gano'n. So namimigay sila ng candy kasi pag araw ng Christmas, namimigay sila. No? Basta kuha na lang kami. So, nakakatuwa na nandun yung pagbibigay ng mga tao na kung baga, ito ay inilayo, binago ng mga demonyo. Nakita nyo ba ang realidad natin? Paano binago ng demonyong to? Kung ano yung naging kultura natin. Kung paano ka lumayo sa Diyos. Kasi nga, wala pang nakakaalam nun kung ano bang tunay na aral. Walang nakakaalam noon. Sabihin lang nilang, si Ama. Yun, si Ama ang Diyos. O si Bathala. Sunod ka naman kay Bathala. O si Diego. Sunod ka naman kay Diego. Si Diego ang Diyos. Di ba? So, itong time na to, yung time na nagbigayan na ng katotohanan tungkol sa Diyos. Nakakatuwa yung New York last year. Na for the first time, nag-celebrate ang New York about God, about Christmas. Nakuha nyo? New York ba yun? Yung kumbaga, nag-celebrate sila na talagang pinakita nila doon sa billboard na Christmas. So, ano ang nabago dito sa atin sa Cavite? Dito naman sa atin sa Cavite. Kailan ba yun? 2021 o 2020? Dito yata sa may Binakayan ba yun? Yung may Chinese, yung bamboo organ natin. Nakalimutan ko na kung saan banda yun Basta may bamboo organ. Diyan yata sa Binakayan ba? So before pa lang, punong-puno na dapat ng ng Christmas light, yung lugar diyan. Araw yata ng Pasko. Putang ng pagdaan namin nilang tropa, kasi napasama ako dun sa, reunion ng mga tropa ko dito sa Ila. So naka-short lang ako, naka-short chinelas lang ako. So nagtataka ako, ba't walang mga Christmas light, walang mga parol? So kasi noon dito sa Cavite, halos lahat yan, halos buong dulo. Lagi yan may mga parol, may mga Christmas light na yan. Pagkatapos pa lang ng araw ng mga patay, gumagawa na agad ng Christmas light yan, mga parol. Dire-diretso sa isang lugar, basta halos buong Cavite yun.
Kahit nga noon na elementary kami, o bumili kayo ng parola, yun ang project nyo. O bilihan naman kami ng parola. So nakakatuwa yung mga kultura na bigla na lang nabago. Bigla na lang nawala sa atin. Dahil yung pala yung diskarte ng mga demonyong to. Paano tayo inilayo sa Diyos? Nakuha nyo? Paanong diskarte ng diablong to, paano tayo inilayo sa Diyos? May masama ba dun sa Pasko na sinasabi? Pagdiriwang ba ni Diego? O pagdiriwang ni Baal? Wala akong pakialam. Ang Pasko ay tungkol kay Jesus. Ang Pasko ay tungkol sa pagsilang ng tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Anong masama doon? May masama ba doon? Ba't nyo binawal sa mga tao? Ba't nyo ipinagdamot sa mga tao ang Diyos? Bakit nyo itinago sa mga tao ang Diyos? Nakuha nyo? So ito yung sinasabi kong napakalaki ng impluwensya ng mga siraulo, ng mga bulaang mangangaral sa atin. Oh. Imbis na nagsasaya ka dyan tungkol sa Diyos, imbis na magdiwang ka dyan tungkol sa Diyos para sa buong daigdig na ito yung itinakda na tayo magdiwang. Imbis na magdiwang ka doon, nawala ka na kasi hindi naman. Birthday ng pare yun eh. Itinakda na natin na yun ang pagdiriwang natin tungkol sa Diyos. Diba? So parang doon ko nakita kung paano dumiskarte itong mga demonyong to. Kung paano tayo inilayo sa katotohanan. Na kahit gawa-gawa ang tao yung Pasko, pero napakaganda naman ng epekto. Dahil anong epekto nun? Anong impluwensya nun? Napalapit ka sa tunay na Diyos. Napapalapit ka kay Jesus. Di ba? Lalo kang napamahal kay Jesus. Kung eto nga, ito pa isa, kung paano nila ginalit ang tao para magalit sila kay Jesus. Ano pa ba yun? Ito pa yung, ano pa ba yun? Na sinungaling daw. Ito ba yung sinasabing sinungaling? Si Jesus daw ay sinungaling. Hindi ko alam. Ang Diyos daw ay nagsisinungaling. Saan ko ba nabasa yun? Sino ba nagsabi nun? Nakalimutan ko, hindi ko maalala kung mga iglesia ni Cristo. Ang natatandaan ko lang sa debate, na si Pablo daw ay sinungaling. Madami silang walang alam na halos puro kuro-kuro nila. Na kung anong sistema, anong palusot ang gagawin nila para yung tao mailayo nila sa tunay na katotohanan. Totoo hindi. So dito nga dito sa Tansa, doon sa may Bacau, dyan sa General Trias, doon, bago pa mag-December, punong-puno na ng parol yan. Doon sa may Binakayan. Puta, nagulat ako. Pagdating ko doon kasi pupunta kami doon sa sa Wow Baboy ba yun? Yung only na luto-luto doon. Utang lang yun, nakarating pa ako ng ano bang kape yun? Nakarating pa ako ng Rojas Boulevard. Naka-short lang. Tapos t-shirt, tsinelas. Sosyalan pala yung pinasok namin doon, awit. Tapos nakita ko doon kasi sa daan, parang napakalungkot naman dito na
Wala kang makitang Christmas light, wala kang makitang parol. Baka siguro lugar ng mga gago yun. Lugar ng mga siraulo. Alam mo ba yung siraulo? Yung mga lugar ng mga iglesia doon. Kasi pag malalaman mo, pag lugar nila, wala yung parol, wala yung Christmas light. So ganito din yata ang ginawa nila dito sa Bagtas. Kasi yung mga tao doon, parang nakikita ko, parang wala. Parang never. Diba? Basag pa ako until now. Lakas ng trip ko kagabi, medyo binasag-basag ko lang naman sila kagabi. So, ano sa tingin nyo yung tungkol sa Pasko? Parang gumagawa lang tayo ng topic dito para kung ano yung mapulot ng mga tao. Kung anong kabutihan o masama ang mapulot ng mga tao. Ano ang mabuti sa Pasko? Ano ba masama dito? Ano ang maiko-conclude nyo? Ano ang maiko-komento nyo tungkol dito? Diba? Kaya nga sinabi ko, ito ay para sa akin lang. Na ang Pasko ay para sa kabutihan ng tao na mapalapit siya sa Diyos. Ito yung pag-alaala nyo tungkol sa nag-iisa na tagapagligtas na nag-iisang Diyos ng buong mundo. Kuha? Kopya po ba? Kopya. So nagtataka ako bakit ganun. Pati nanay ko ayaw niya na ng Pasko. Nakapagtaka parang nagugulat ako. Bakit ayaw niya na rin ng Pasko? Yung pala, parang ano sila, yung hindi ko alam na kumbaga, yung malaman nila yung katotohanan, para silang natakot sa katotohanan na yun. Para din sila din ang lumayo dun sa katotohanan na yun. Diba? Totoo hindi. Ano bang impluwensya na ibigay sa inyo ng Pasko? Ako kasi gusto ko pamasko. Madaming pera pag Pasko eh. Kaya masarap pag Pasko. Daming pera pag Pasko eh. So sa akin kasi nung pumasok ako sa debate, pinasok ko na tong genre na to na wala nang urungan. Para sa akin mabuti to ang magkaroon tayo ng Pasko. Dahil ito yung pagdiriwang para hindi ka malayo sa katotohanan. Ito yung pagdiriwang kung paano mo i-celebrate ang Pasko. Paano mo i-celebrate yung nag-iisang Diyos. Kopya? Sa buong sangkatauhan, sa buong mundo, nalaman mo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Na ito yung araw na kahit minsan lang magbigay puri ka doon sa nag-iisang Diyos. Doon sa nag-iisang tunay na Diyos. May masama ba? Walang sumasagot eh. Meron bang masama? God bless sa inyong lahat. At Happy New Year. Hindi ko alam kung anong New Year ang sasabihin ko sa next week. But itong topic na to is tungkol sa Pasko. Sana may napulot kayong, hindi ko naman alam kung meron talaga kayong mapupulot o wala. Pero para sa akin, ito'y para sa kabutihan ng lahat ng tao. Dahil sa selebrasyon na to, dito ka ulit mapapalapit sa tunay na katotohanan tungkol sa Diyos. God bless sa inyo at Merry Christmas.